And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang nagbabagang balita mga kababayan. No, straight pa po ito coming from China mga kapatid. Bansang China, binabaliktad ang Pilipinas sa harap ng international media. Alam niyo mga kapatid, no, nitong nakaraan lang binaliktad po ng China ang sitwasyon natin diyan sa may West Philippine Sea. Pinapalabas kasi ng bansang China mga kababayan na tayo yung nagpupumilit pumasok sa kanilang teritoryo at inaagaw sa kanila ito. Hindi lang yan mga kapatid, Pilipinas pa di umano ang naghahamon sa kanila ng gulo. Diba? Nakita yun na mga kababayan kung gaano kasinungaling talaga itong bansang China. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin ang ating video. At ito na nga ang sabi dito ni Wu Qian mga kababayan. Ano? Itong si Wu Qian, spokesperson po ito ng Ministry of National Defense ng bansang China. Sabi dito mga kapatid, on the South China Sea issue between China and the Philippines, China has repeatedly made clear its solemn position that we oppose foreign interference, infringement, and provocations. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Pinapalabas ng bansang China dito mga kapatid, no, na tayo yung nanghihimasok sa kanilang teritoryo at pilit itong inaagaw sa kanila. No? Sa tingin nyo ba mga kababayan, paniniwalaan ito ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa? Di ba? Ang napakaliit na bansang Pilipinas, basta-basta na lang papasukin ang teritoryo ng China at aangkinin yung mga teritoryo doon. Sa tingin nyo ba, paniniwalaan yan ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa? No? Hindi pa hibang ang bansang Pilipinas para gawin yan sa bansang China. Yang West Philippine Sea na yan mga kapatid, no? Sa atin po talaga yan. Sa atin po talaga naka-award yan. No? Dinaanan natin yan sa legal, no, na proseso. Bumunta tayo ng korte, nanalo tayo doon, natalo ang bansang China. Ang problema mga kababayan, hindi matanggap ng China yung naging desisyon ng korte. No? Dahil para sa kanila talaga yung West Philippine Sea na yan. Kung kaya't ngayon mga kababayan, ano, kahit lantara na yung kabalbalan nitong bansang China, pilit pa rin nilang binabaliktad yung katotohanan at hindi lang yan. No? In-announce pa nila sa harap ng international media mga kapatid, no, yung kabulukan ng kanilang bansa, no. Pinapalabas pa nila dito na tayo patuloy yung nang-aagaw ngayon sa kanilang teritoryo at tayo pa mga kababayan ang naghahamon sa kanila ng gulo. Sino kaya maniniwala dyan mga kapatid na itong bansang Pilipinas na sobrang liit kumpara sa bansang China, ihahamunin sila ng gulo? Di ba? Ganon kabobo mag-isip itong taga-bansang China. Ewan ko lang kung sino po yung director ng kanilang ng kanilang ahensya na yan. Bakit sobrang bobo naman? Gagawa na lang ng fake news mga kapatid. Sobrang halata pa at sobrang obvious pa, no? Napakaliit lang po ng bansang China mga kababayan, ng bansang Pilipinas kumpara sa bansang China, tapos tayo patuloy yung mga agaw sa kanila ngayon ng mga teritoryo, di ba? Yung issue sa West Philippine Sea mga kababayan, pinanindigan lang yan ng Pilipinas dahil sa atin yan eh. No? Hindi natin inaagaw sa kanila yan. No? Tayo po ang may karapatan dyan. No? Dumaan na tayo sa legal, nanalo tayo. So technically, wala na sila dapat dyan. No? Dahil tapos na eh. No? Naipanalo na natin. Kanya nga lang itong China, no? Akala nila, ganon-ganon lang na isusuko ng Pilipinas yan pag sinubukan nilang agawin talaga sa atin. Yung problema, hindi eh. No? At merong mga willing na mga bansa, no, na gustong tumulong sa Pilipinas pagdating dyan sa issue ng West Philippine Sea. Especially si Uncle Sam, mga kapatid. No? Yung bansang Amerika. Na kung saan, meron na tayong bilateral na treaty doon sa bansang China, sa bansang Amerika. No? Naging tawag nito, naging sandigan natin yung bansang Amerika ngayon sa issue ng West Philippine Sea. Dahil syempre mga kababayan, no? Kung tayo-tayo lang, hindi talaga tayo mananalo dyan.
no, sa bansang China. Aminado tayo doon, pero hindi tayo basta-basta susuko kung sakali mang walang kakampi sa atin, no. Talagang dadanak muna, no, ang dugo sa lupa bago natin maisuko yung bansa natin, yung teritoryo natin yan, kung sakali man tayo lang. Pero wala meron tayong mga kakamping bansa merong matitinong bansa, no, na handang tulungan ang bansang Pilipinas, no. Itong China talaga, mga kapatid, sobrang kuwan na talaga nila. Sobrang desperado na talaga nila, no. Kasi naniniwala kasi sila, mga kababayan, no, sa laki ng deposito ng langis diyan, kayang iangat nito yung kanilang ekonomiya. Ito pa. At the same time, we are fully prepared to respond to emergencies. So ano ba ang ibig sabihin dito, mga kababayan? No? Noong nakaraan, 'di ba, recently lang, mga kapatid, no, nag-trending or nag-viral yung ginawang panghaharas ng China sa atin doon sa West Philippine Sea, no, na winaterkano nila tayo. So ang ibig sabihin ng China dito, mga kababayan, no, brainwash muna o pinalabas muna nila sa harap ng international media na ang Pilipinas ang mali, kung kaya't normal lang na magsagawa sila ng ganong aksyon tulad nung nakaraan, mga kapatid. Dahil para po sa kanila, mga kapatid, no, gusto po nilang palabasin dito na yung ginawa nila doon sa West Philippine Sea ay pagdepensa lamang iyon sa kanilang teritoryo, no? Dahil pinalabas na kanila na ang bansang Pilipinas di umano ang nangaagaw ng teritoryo sa kanila. Kaya normal lang na mag-respond sila doon dahil gusto lang nilang maproteksyonan yung kanilang teritoryo, no? Kaya sabi dito, at the same time, we are fully prepared to respond to emergencies, no? Ito na yung kanila, ito na yung depensa nila doon, no? Ito na yung palusot nila sa panghaharas nila sa ating mga kababayan na nagsasagawa ng resupply mission. At ito pa, and will firmly defend our territorial sovereignty and maritime rights and interests, no? So, tuluyan na nga nilang tinitindigan na sa kanila nga daw talaga yung West Philippine Sea na yan. Kung kaya't ganito na lang sila kung mangangatwiran ngayon, no, para sa kanilang para sa kanilang claims diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Ito pa. There is no bigger factor than the US interference in causing turbulence in the South China Sea. No. Kinukundina nila ang Amerika, mga kababayan, dahil sa panghihimasok dito sa issue ng WPS. Dahil nagdudulot umano ito ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsuporta nito sa bansang Pilipinas, mga kapatid, no? Yun yung pinapalabas ng bansang China dito, no? Ito, for sometimes, in disregard of the facts, the US provoked confrontations, repeatedly threatened and exerted pressures on China's citing the so-called bilateral treaty. Sa madaling sabi, mga kapatid, parang sinasabi ng bansang China dito, no, na ginagamit lang ng Amerika yung bilateral treaty na yan para makisawsaw dito sa issue ng West Philippine Sea, no? So talagang dinidistort talaga nila yung katotohanan, mga kababayan, no? Binabaliktad talaga nila ngayon yung totoong kwento, no, para lang bumango sila sa harap ng ibang bansa, no. Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, no, na aware ang ibang bansa, aware ang iba't ibang leader ng iba't ibang bansa tungkol dito sa pagiging ganid ng bansang China, no. Sobrang ganid na kasi nito, mga kababayan, no. Siguro gusto lang depensahan yung kanilang no, yung kanilang kahihiyan, 'di ba? Dahil alam na po kasi ng iba't ibang bansa ngayon, mga babayan, na namamatay na po, unti-unti na pong namamatay at bumabagsak ang ekonomiya nila, no? Syempre, pag hindi nila nahanapan ng paraan 'yan para ma-boost uli yung kanilang ekonomiya, mawawala ng respeto sa kanila yung mga iba't ibang bansa. Laki-laki yung bansa, bakit patay yung ekonomiya niyo? Ibig sabihin, no, puro lang kayo mga kwan dyan, puro lang kayo mga corrupt dyan. Oh. Yan ang mangyayari dyan pag nawalan sila ng kwan, mga kapatid. Nawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang ekonomiya.
no? Wala nang rerespeto sa kanila, no? Hindi na po sila kikilalanin bilang isang makapangyarihang bansa. Yan lang naman ang ugat ito, mga kabayan, no? Gusto nilang agawin yung West Philippine Sea na yan, no? Para nang sa ganon ma-extract nila yung malaking deposito ng langis diyan, no? Para ma-maintain nila yung shape, no? Or ma-boost nila, no, yung kanilang ekonomiya at ma-maintain nila yung pagkilala sa kanila ng isang makapangyarihang bansa, no? Yun yung gusto ng China gawin, no? Kung kaya pinagpipilitan nila yung claims nila dyan sa may West Philippines, pati yung US, dinadamay na nila ngayon, kini-question nila. Kumbaga, sinisiraan nila ang Amerika, mga kapatid. No? Bakit daw nangingialam itong bansang Amerika, samantalang wala naman silang karapatan dyan sa may West Philippine Sea? No? Nakikisaw-saw lang daw itong bansang Amerika, mga kababayan. No? Sa pamamagitan ng treaty. Bilateral treaty. Kumbaga, ginawang pasaporte ng bansang Amerika itong bilateral treaty natin para makisawsaw dyan, no, sa issue ng West Philippine Sea. So kung titignan natin mabuti dito, mga kapatid, no, pati yung mga kaalyado nating bansa, binibira na rin ng bansang China. Di ba? Yun lang po yung malinaw dito, mga babae. Nagulat nga ako nung pinanood ko itong balita na to eh. Gagi itong China na to ah. Binabaliktad patuloy ang bansang Pilipinas para lang diinan yung kuan nila diyan, yung kasinungalingan nila, mga kabalbalan nila diyan sa may West Philippine Sea, no? Lahat po ginawa nila, mga babayan, no? Para lang sabihin na sila talaga yung may karapatan diyan sa may West Philippine Sea. Pero tanong kasi dito, sino ang maniniwala sa kanila? Yung pagkapanalo natin doon, mga kapatid, sa tribunal, properly documented 'yon. No? Properly documented 'yon. Yung pagka-award sa atin sa West Philippine Sea na yan, nakadokumento yun. Siyempre, bago paniwalaan ito ng iba't ibang bansa, titingnan muna, ano bang resulta ng kaso? Diba? Sino bang nanalo doon? Oh. Tsaka common sense na lang, no? Maniniwala ba yung iba't ibang leader ng iba't ibang bansa na kaya nating maghamon ng giyera sa bansang China? Diba? Sa kwan pa lang military power pa lang sobrang behind na po ng bansang Pilipinas, tapos tayo pa yung may gana maghamon sa kanila ng giyera, mga kapatid, no? Kabalbalan na po talaga, no? Siraulo na po siguro yung presidente natin pag hinamon natin yung bansang China, no? Hindi tayo naghahamon ng giyera sa China, no? Dinedepensahan lang natin yung sa atin. Ang problema, mga kababayan, itong China, sobrang minamaliit ang bansang Pilipinas, no? Pero hindi lang inisip talaga yan, no? Sa sobrang panggigipit na sa bansang Pilipinas, pag sinarahan natin ang pinto, yung kanilang merkado dito sa ating bansa, mas mapapabilis yung pagbagsak ng kanilang ekonomiya, mga kapatid, no? Kung tutuusin, ewan ko lang pwede natin gawin yan, mga babayan no? Nang matigil na rin yung mga peking produkto ng bansang China dito. Di ba? Puro lang naman peke yung mga produkto ng mga lintik na mga inchik na yan no? Pag sinaraduhan natin ang pinto yan, kawawa yan. Sa mga hindi nakakaalam kasi, mga kababayan, no? Sinabi ko na po ito sa na last kong vlog, no? Na itong China kasi, meron kasi itong mga parang tinatawag na cash ban term, no? Hindi lang ako sure Meron parang cash ban, no? Ipagpalagay natin parang cash ban nila sa bawat bansa na kung saan meron silang market, no? Yan po ang ginagamit nila, mga kapatid, sa pakikipag trading, no, sa kanilang mga produkto sa loob ng isang bansa. Tulad sa Pilipinas, no? Hindi natin tinatanggap dito yung pera nila. Ang ginagamit dito is peso. So kailangan muna nila magkaroon dito sa atin ng parang cash ban. No, nang sa ganun, every time na may transaction tayong gagawin sa China, no, ang gagamitin nila is peso. No. So malaki yan kung ilang billion yang nandyan, no, na parang cash ban nila sa atin. The same time, ganun din yung ginagawa nila sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Ngayon, kung sakaling itong China, girahin nila tayo, mga kapatid, no? Yung mga merkado nila
sa iba't ibang bansa, especially sa mga western country, no, na kung saan malalaki po talaga yung mga merkado din nila doon, no, automatic yan mga kababayan, no, pag hindi nagustuhan itong mga naging decision ng China na girahin nila tayo, automatic yan, mapuporfeit yun, no. Ano ibig sabihin nun? Hindi na nila mawi-withdraw yung pera nila doon na nakadeposito sa bawat bansa na may merkado sila, no. Anong mangyayari doon? Wala na, no. Sasaraduhan na sila ng pinto ng iba't ibang bansa, no. Yung mga produkto nila na pinoproduce nila diyan sa kanilang bansa, mga kapatid, hindi na po yan pwedeng i-export, no. Maliban na lang kung meron silang bansa uli na nakausap, no, at pumayag na magkaroon ng merkado nila. Pero ang problema, mga kababayan, no, yung mga pera nilang nakapondo doon, no, especially sa Amerika, no, hindi na nila makukuha yun, no. Forfeited na yun, no. Pag hindi nila pag yun, mga kapatid, no, na ban, no, na forfeit, di wala nang balik sa kanilang ekonomiya nun. Lugi ang China doon, no. So isa yan sa dahilan kung bakit parang pinapalabas ng China dito, no, na sila yung kinakawawa ngayon ng bansang Pilipinas, no. Kung bakit pinapalabas ng China dito na mali, ang Pilipinas ang mali at hindi sila, no. Para yung simpatya ng mga bansa na kung saan may mga merkado sila manatili, no, at hindi sila pagsarahan ng pinto. Dahil napakadelikado ng mga kababayan para sa kanilang ekonomiya. Baka mas lalo silang malubog, no, at bumagsak ng tuluyan yung kanilang bansa, no. Ang bansa na may patay na ekonomiya, mga kapatid, ay wala pong dangal na bansa yan, no. Kaya ganito na lang kadesperado yung China ngayon, na kahit lantara na fake news, lantara na kabalbalan ng itong pinagagawa nila, pinagpipilitan pa rin nilang ibalita ito, no, sa harap ng international media. Kahit alam nilang walang maniniwala dito sa kanilang claims, no, sa West Philippine Sea. Dahil syempre, merong magpapatunay Merong dokumento magpapatunay sa Pilipinas inaward yan, hindi sa China. Bakit parang sinasabi pa ng China na sila yung agrabyado? Wala naman sa kanila yan, yung rights niya nasa Pilipinas. No. Yan yung ginagawa ng China ngayon. Kumbaga, pagda-damage control lang, no, para ma-justify nila yung kanilang rights, no, yung kanilang pride, no. Binabaluktot nila yung katotohanan, no. Kasi ayaw nilang mawala sa kapangyarihan Kasi pag nawala sila sa kapangyarihan, wala na ring re-respeto sa kanila, no. Ganun lang kasimple yun, mga babayan. Anyway guys, hanggang dito na lang to. Ilalagay ko yung link, no, sa description. Iba na kasi yung mga naging topic dito sa bandang dulo Medyo hindi ko na rin maintindihan yung mga terms dito, kaya dito lang ako nag-focus sa mga naiintindihan ko, mga kababayan. No, ilalagay ko yung link nito, basahin nyo na lang or pakinggan nyo na yung video nito, mga kapatid. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike din po ang ating video. Adios.